Praise God. Tayo po lahat ay manalangin. Father, we give you praise, we give you thanks, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na talagang kasama ka namin sa among ito. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, Lord. At tunay na, Panginoon, na patuloy kang nangungusap sa bawat isa sa amin. And this time, Panginoon, patuloy kong itinukumit sa iyo ang pagkakataong ito. Nawa, Lord, mamuna ka. Let your voice be heard, Panginoon. Ikaw ang siyang mapakinggan namin, ikaw ang siyang maitaas namin, at higit sa lahat, maintindihan namin kung ano, Lord God, ang kahulugan ng iyong pinakahuling salita sa krus ng Kalbaryo. Lord, ini-entrust namin sa iyo ang lahat because we believe that your Holy Spirit will move us, that your Holy Spirit will minister unto us, that your Holy Spirit will teach us, Lord God, and will change our lives now and forever. Sa iyo po ang kapurihan at kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Ang lahat po nga ay pumalakpak sa Panginoon. Itaas natin yung ating mga kamay. Yan. Iwagay-wagay. Yan. Baka ako medyo natutulog doon. Sabi nga, galaw-galaw, baka pumanaw. Okay. So, mahirap po yan. Okay. So, purihin ng Panginoon, you have heard already the word of forgiveness, the word of assurance, the second word. Thirdly, the word of compassion. And the fourth is the word of desire. And number 5 is the word of, sino yan? Ayun na, the word of desire. The word of agony and the word of desire. And number 6, the word of triumph. And number 7, the word of commitment. Okay, so in the 7th saying of Jesus Christ, He said, in NIV version, in Luke chapter 23, verse 44 to 49, He said this word. Luke 23, 44 to 49, the Bible tells us, it was about the 6th hour, and darkness came over the whole land until the 9th hour, for the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn in two. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Okay, that's all. Hanggang doon lang po ang ating take-a-pen. So makikita natin, no po, after he has said, it is finished, he followed this last saying, Father, into your hands I commit my spirit. Meron po tayong 4 na bagay na matututunan dito to define the word commit. Because the 7th saying means a word of commitment. No po? First, makikita natin, commit means to entrust something to somebody for protection and salvation. Ulitin ko. Commit means to entrust something to somebody for protection and salvation. So makikita natin. Every act of Jesus is an example to follow. Every word that He utters is surely a life-giving word. So makikita natin from the very start, it is a life-giving word. Kung atin pong nanamnamin, ito'y magbabago at magpapabago sa ating buhay. And we as listeners, I believe na ang banal na spirito ay patuloy na binubuksan ng ating mga puso't isipan to understand the meaning of His 7 sayings. And in His final sayings, before He breathed His last, He said this word, Father, into your hands I commit my spirit. And it means so much. Sinabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Marami po ang ibig sabihin nito. So much ang kahulugan po nito. And number 1, commit means to entrust something to somebody for protection and salvation. Dito po, tinuturuan tayo ng Panginoon ng isang bagay o isang desisyon na kinakailangan nating gawin. Makikita po natin sa Panginoon habang siya ay nakabayubay sa cross at nagsasuffer, nakita natin sa Kanya kung kanino niya ikinumit o isinabit o ibinigay ang Kanyang buhay.
He commit His life, His Spirit, or the life Himself to God the Father. No wonder, no po mga kapatid, no wonder at hindi katakataka. Bakit po? Because when Jesus walked here on earth, lagi niyang sinasabi, I came from the Father, I came from heaven. Ang sinasabi ko sa inyo ay galing sa Ama. Sinasabi ko lamang sa inyo. At makikita natin, lahat ng gawa niya ay kasama niya ang kanyang Ama. No po? Kaya sa kanyang paghihirap sa cross, hindi nakapagtataka na ang kanyang buhay ay ibigay niya sa Ama. Kagaya ng isang anak na nagtitiwala sa kanyang ama. Kapag ang ama ang kanyang kasama, kampante siya na ang kanyang amang ito ay maiingatan siya. Ang tanong sa mga ama, ganyan ba tayo sa ating mga anak? Diba? Nararamdaman po ba ng mga anak natin na ang security kapag andyan ang padre de pamilya? O natatakot ang anak kapag nandyan ang padre de pamilya? Andyan si tatay. Alis muna ako. Pero si Jesus, makita natin, He commit Himself to the Father. He entrusts His Spirit to the Father. And no wonder, makikita natin, the Bible tells us in Isaiah 59 verse 1, He said, the arms of the Lord is not too short to save. Ang kamay daw ng Diyos ay hindi maikli para maabot ka at makapagligtas. Ibig lamang sabihin po sa salita nito na ang Diyos ay always ready na magligtas. No po? Kaya nga mga kapatid, if you can see Jesus, no po, hindi ganyan, hindi ganon, kundi ganon. Meaning, He extended His arm to save us. No po, nakita po natin. Hindi po maikli ang kamay ng Diyos para hindi makapagligtas. Meaning, He is always ready to save those people who will commit their lives to Him, even in times of suffering. Handa po ang Diyos na magligtas kahit anong sitwasyon ka pa naroroon, if you commit your life to God. Amen? Amen. So makikita po natin. And Jesus did it on the cross. He said, Father, into your hand I commend my spirit. At decisions na kailangan gawin ng tao. Sabi ko nga po, lahat ng ginagawa ng Panginoon ay isang halimbawa na dapat natin tularan. Diba? Kung kanino natin dapat ipinagkakatiwala ang ating buhay. Sa Hebrew 9 verse 27, ganito po ang sinasabi, just as a man is destined to die once, and after that to face judgment. Nakita niyo po? Nakita po natin? Just as a man is destined to die once and after that to face judgment. Ano daw po ang kakaharapin ng tao pagkatapos niyang mamatay at isang beses lang siyang mamamatay? Kundi ang paghuhukom. Ang gusto ko pong itanong, kanino nakakumit ang inyong buhay? Sigurado po ba tayo na kapag huminto ang tibok ng ating mga puso, sa Ama tayo pupunta? Kagaya ng sinabi ng Panginoong Jesus. But Jesus offered a way. Because He said in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ng Panginoon. So everyone who will trust in Jesus, give his life to Jesus, will come to the Father. Amen? Amen. So makikita po natin. Those people who will commit their lives to Jesus will come to the Father. And that surely, mo lamang ikukumit ang sarili mo sa Diyos sapagkat maraming tao ang gumagawa niyan. Pero maraming tao din ang hindi nakakagawa niyan dahil sa isang kalunos-lunos na kamatayan. Kung titingnan natin, hindi ibig sabihin na, ay, pag mamamatay na ako kasi halimbawa ni Jesus, hindi naman mamamatay na lang siya tsaka lang niya binigay yung kanyang buhay sa Ama. So ganoon na lang ako. Maraming tao ganyan. Pero hindi po yun ang tinuturo ng Panginoon sa atin.
Sa pagsasabi niya ng ganon, tinuturuan lamang niya tayo na habang tayo ay malakas pa, habang tayo ay nasa pag-iisip pa, habang tayo ay may magandang pangangatawan, ina-advise niya tayo, i-commit niyo na ang buhay niyo sa Diyos. Amen? Amen. Kailan ka magpukomit sa Diyos? Pag wala ka ng paa. Pag wala ka ng dila. Dahil na-stroke ka. Pag wala ka ng tenga. Nagagawa naman ng paraan ng siyensya. Pero parang hindi na worthy kung titignan ninyo. Sapagkat habang malakas ka pa, kanino mo ba kinukumit ang buhay mo? Diba? Sa mundo. Pagka sa gawain ng mundo, ready ka. Pag sa gawain ng Panginoon, kayo na lang, bukas ako. Pag anda na ulit, kayo na lang, bukas ako. Kayo na lang nga! See? Makita natin. Commit means allowing God to do things to your life. Isaiah 64 verse tells us this thing. Ano po ang sabi? Isaiah 64 verse 8. Yet, O Lord, you are our Father. We are the clay. You are the Father. We are all the works of your hands. Ano po makikita natin dyan? Sabi ko kanina, commit means allowing God to do things into your life. Ang ibig lamang sabihin, kinikilala natin ang Diyos na siyang Father and we are the clay. At inaalaw natin ang Diyos na gumawa sa buhay natin dahil sa kanyang kapakinabangan. Amen? Amen. Pero bakit maraming mga tao ayaw ng pagsubok? Gusto lang pag maayos ang buhay. Pero kapag dumadanas na ng mga suffering, umaayaw na. You know what? Suffering is the process of molding para tayo magamit sa advancement ng kingdom ng Panginoon. Remember this, He is the Father and we are the clay. Walang karapatang magsalita ang clay sa Father, ganito ang gawin mo sa akin. Wala. Ang clay sumusunod lamang dun sa naghuhulma. At kapag nabuo na yan, makikita natin isa ng magandang paso na nagagamit sa kung saan-saan. Ganon din po sa atin, inaalaw ng Diyos na dumanas tayo ng iba't ibang pagsubok ng sa ganon. Kapag napagtagumpayan natin ang kagaya ng sinabi kanila, it is finished, magagamit tayo sa advancement ng kanyang kingdom. Amen? Amen. Remember this. Hindi po tayo naririto para utusan ng Diyos kung anong gusto nating gawin. Kundi inaalaw natin ang Ama na gumawa sa buhay natin because we know the Father knows best. Amen? When we say, Father, into your hands I commit my spirit, meaning you are allowing Him to do things into our lives. Kaya nga, it is a word of commitment. Kaya lagi natin sasabihin, Father, you are the potter and I am the clay. Mold me in the way that you want me to be. Yun dapat. Kapag may dumadating na mga pagsubok at mga suffering sa buhay natin, ang lagi natin dapat sabihin, Lord, I believe you have the purpose. Ano po ang sabi ng Romans chapter 8, verse 28? And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Nakita nyo? All things God works for the good of those for the good. Makikita natin, kaya kung dumadanas tayo na sa tingin natin na hindi maganda, alam natin, for the good yun kasi si Lord ang nagsabi. Si Lord ang nagsabi. For the good and according to His purpose. May purpose siya kung bakit niya inaalaw yan na mangyari sa atin. Commit means allowing God to do things in your life. Number 3, if we say, Father, I commit my spirit into your hands, I commit my spirit, meaning, commit means obedience to the command of God. Pag sinasabi mong ibinibigay ko ang buhay ko sa iyo,
sabi ng Luke 6:46? Okay, ang sabi po ng Luke, "Why do you call me Lord, and do not do what I say?" Ano sabi ng Panginoon? Bakit mo ako tinatawag ng Panginoon? Di mo naman ginagawa ang aking sinasabi. Kung kayo nga mga magulang, pag inuutusan niyo ang inyong mga anak at hindi sumusunod, naiinis kayo, nagagalit kayo. Di ba? Sa tingin ninyo, hindi rin nalulugod ang Panginoon kung hindi natin siya susundin. Ano po ang sabi ng John chapter 14, verse 16? Ay, 15 pala, 15. Sorry. Lumagpas ako na isang verse. Verse? 14, verse 15. Sorry po. Okay. If you love me, you will obey what I command. Meaning, obedience is the sign or product of love. See? Kapag sumusunod tayo, sinasabi natin na mahal natin siya. Hindi sapat na marinig lamang sa bibig natin na mahal ko si Jesus. May paiyak-iyak ka pa. Ang gustong makita ng Panginoon ay sumusunod ka sa kanyang pinag-uutos. Walang saysay ang pag-iyak mo kung hindi ka marunong sumunod. Mas masarap umiyak kung na-accomplish mo ang ipinagawa ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil kaiyak-iyak kung meron mang hindi natapos na gawain ng Panginoon. Tama ba? Pero glory to God kung natapos mo yon dahil you obeyed God. See? Commit means obedience to the command of God. Ano po ang pangako niya sa John 14 verse 21? John 14. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Nakita ninyo, kapag sumusunod daw tayo sa mga utos ng Diyos, tingnan niyo mabuti, we will be loved by the Father, and Jesus too will love him and show myself to him. Ipapakilala niya lalo ang sarili niya doon sa mga sumusunod. Ang tanong ay ito, gaano na natin kakilala si Jesus? Matapos tayong tumanggap sa Kanya, ang susi lamang pagsunod. Ang pangako niyo, and show myself to him. Bakit hindi natin makita si Jesus? Ang tanong, ang sagot, hindi ka sumusunod. Ang sabihin niyo nga sa katabi niyo, sumunod ka. Huwag niyo pagalitan. Malinaw naman yung verse, di ba? You will know kung sino si Jesus kapag ikaw ay sumunod. Kasi every time na sumusunod tayo kay Jesus, nai-impart ang katangian ni Jesus sa buhay natin. Diba ang sabi kanina, you are the potter and I am the clay. Ang gusto ng Ama, kaya niya tayo minumolde, ay maging kawangis ni Jesus. Ikaw tanggi ka ng tanggi, ayoko niyan. Kaya hanggang ngayon, 10 taong ka na, yan ka pa rin. Di ba sumusunod eh? Tingnan niyo yung mga anak ninyong, mga anak na hindi sumusunod, mag-aral kang mabuti, o ano na pala. Oh, see? Ang sinang, mag-aral ka anak, yan lang ang may papamana namin, mag-aral ka anak, paulit-ulit, mag-aral ka anak. Si anak naman, pasok dito, labas doon. O ano nangyari? Pinagsisisihan niya ngayon. Hirap pong maging bisor pag hindi ka graduate. Yan, yung level. Kaya sa mga youth, nasa labas ang mga youth, mag-aral mabuti, ha? Huwag pabanjing-banjing. Huwag munang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Okay. Sayang ang mga pang-tuition, ha? Pag dumating na sa tamang edad. Okay, buti nandito kayo ngayon sa loob. Okay. Okay! So makita natin, commit means obedience to
to the command of God. And lastly, medyo haba na po tayo, commit means doing things for the glory of God. Pag sinasabi mong, Father, I commit my spirit to you, ibig sabihin, ready kang gumawa ng ikaluluwalhati ng Diyos. Kasi you submit your life to God. Ano ba sabi ni Jesus? Not my will, but yours be done. You see? He is ready to do the will of the Father who sent Him. Ang sabi nga sa John 9:4, my food is to do the will of the Father who sent me. Yun daw ang pagkain niya. Ang pagkain na pag nakita ni Jesus, kahit pa na mag-minister ito ng isang buong araw, hindi siya nagugutom kasi ang pagkain niya pala, lagi siyang busog kapag nakakapaglingkod siya sa tao. Eh, ang tao hindi makapaglingkod pag hindi busog. May tanong pa nga, may merienda ba doon? Si Jesus, si Jesus po, kahit hindi siya kumain ng isang araw, nakapag-minister lang sa tao na bubusog siya. Ang tao, hindi ako makapag-isip ng tama, kumain muna tayo. Tapos nainis pa, sabi na nga, bumili ka muna ng pizza. See? Doing things for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Ano pong sabi? 10:31. So whether you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. Oh, you see? Anong ibig sabihin ng verse? Focus our mind for the glory of God. Because you said, pag sinasabi natin, into your hand, I commit my spirit, ibig sabihin, lahat ng ating gagawin, pinag-iisipan because it is for the glory of God. Tingnan nyo sinabi dyan, whether you eat or drink, o tingnan nyo to ha, eat yung mga kakainin mo. Diba? Kung titingnan natin. Yung mga isusubo mo sa bibig mo. Nakakaluwalhati pala ito pag init-hit ko. Kasi we're talking about the bibig. Because eating, you see? Diba? Yung ilalagay natin sa bibig natin, nakakaluwalhati ba to? Diba? Whether you eat or drink, habang iniinom ko to, nakakaluwalhati ba to? Tanong namin sa likod. Dalawang bagay lang binanggit yan, eat or drink. Pero ang sinasabi dyan, whatever you do, sa pananamit mo, sa pananalita mo, sa lahat ng bagay, think before you click. Sabi nga dun sa JP, before you post, think. It is for the glory of God. Because when you say, Father, I commit my spirit to you, you're committing your very life to God and you are ready to do the will of God. So there are 4 things na kailangan natin malaman. Una, we entrust. Commit means entrust something to somebody for protection and salvation. Meaning, yung buhay natin, kinakailangan ma-sure natin ligtas bago tayo pumanaw. You see? Pangalawa, kung tayo ay nasa Panginoon na, kung sinasabi natin na commit, isang bagay lang, isa-short ko na. You are ready to do the will of God. In conclusion, I therefore conclude, babasahin ko na lang. When we say, Father, into your hands I commit my spirit, it only means that we are submitting our lives to God and ready to do His will. Tayo pong lahat ay manalangin. Father, into your hands I commit my spirit. Brothers and sisters, kung ganyan ang sinasabi mo sa Panginoon right now, meaning you are ready to do the Father's will. Like Jesus. Even on the cross, wala siyang inalala kundi ang kapakanan ng iba. Tatanda lamang ang pagsunod niya sa amang nagsugo sa kanya. Kapatid, kaibigan, sa oras na ito, sabi ko nga, huwag nating hayaan na dumating tayo sa punto na naghihingalo pa tayo bago natin i-commit ang ating buhay sa Diyos.
Kung sa tingin mo sa oras na ito, hinihipo ka ng banal na spirito para i-commit ang buhay mo habang ikaw ay nasa tamang pag-iisip at buong kalakasan, maaari kang tumayo, maaatanda ng iyong pagpapasakop sa Diyos. Kapatid, kung ikaw naman ay Kristiyano na, pero hindi mo pa talaga totally kinukumit ang buhay mo, at ngayon kinakausap ka ng Panginoon na i-commit mo na ang buhay mo habang malakas ka, maaari ka rin tumayo. At kung ang layunin mo ay masunod ang layunin ng Panginoon sa buhay. The seventh saying of Jesus is a decision that we need to do. Hallelujah. Like Jesus commit His Spirit to the Father, He is also telling us to commit our lives to Him. Sabi ko nga po kanina, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. That prayer will come to pass if you and me will commit our spirit or our lives to God. Are you ready to commit your life to God? Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat mo ng gustong magsuko ng buhay sa Panginoon ngayong araw na ito, ngayong hapong ito, maaari po kayong lumapit sa harapan. Hallelujah. Kung nakikita mo na hindi ka pa, sa tingin mo ay hindi ka pa ligtas. Sabi kanina, it is finished. Ngayon, tinatanong ka ng Panginoon, are you ready to commit your life to me? Hallelujah. Hallelujah. The Spirit is moving right now in this place. The Spirit is ministering to all of us. Kapatid, kaibigan, kung nandiyan ka ngayon sa linya, nandiyan ka sa kalumpunan, tumayo ka para sa Panginoon. Inaanyayahan kitang mag-pray ng ganito. Sundan mo ang panalangin na ito kung ready kang i-commit ang buhay mo sa Panginoon. Tanda ng proteksyon at kaligtasan buhat sa Diyos. Wala kang gagawin kundi sumunod sa panalangin ito at ariin mo na ang panalangin ito ay sa'yo nang may pananampalataya. Ama sa langit, salamat at namatay si Jesus para sa akin. Siya na ang naghirap para sa mga kasalanan ko. Kinikilala ko sa iyong harapan na ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iniligtas ang aking sarili. Kaya naman hinihingi ko ang kapatawaran ng mga kasalanan ko. Linisin mo ako, Panginoong Jesus, ng iyong banal na dugo. Binubuksan ko ang puso ko sa oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Pinapapasok kita sa aking puso. Mula ngayon, ikaw na ang Panginoon ng aking buhay. Mauna ka sa lahat ng aking iisipin, sa lahat ng aking gagawin. Nawa ang maluwalhati ay ikaw, Panginoong Jesus, bilang tanda ng pagsunod ko sa iyo. Baguhin mo ang buhay ko sa pamamaraan ng banal na spirito. Turuan mo ako na sumunod sa iyo. Salamat sa buhay na walang hanggan na dulot ng aking pananampalataya sa iyo. Kapatid, kung ikaw naman ay matagal ng Kristiyano pero ngayon ka lang nakapag-isip na i-commit ang iyong sarili sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo.